Yan, sige. Start tayo mag-discuss. So, actually, ginawa lang natin tong video na to para sa mga nagtatanong. Saka doon sa mga baka maging interesado. Siyempre, kadalasan yung mga manonood nito siguro yung mga fresh grad o baka naman yung iba, security analyst na din. Marami sana tayo madidiscuss dito. Marami akong gustong i-share. So, ngayon, umpisahan muna natin sa basic. Ano ba yung security operations analyst? Ano yung career path? Most important is siguro kung ano yung sahod. Kasi sa totoo lang, sahod naman yung driver para pumili ng career, di ba? Kaya nga ka nag-umpisa sa computers kasi yung sikat. Kaya nga ka nga pumili ng nursing kasi gusto mo mag-abroad. So sometimes yung mga career choices natin, either motivated ng sahod or motivated ng interest natin or mas maganda parehas. Di ba? Ang medyo ayaw natin dyan is kung kunyari, ang motivation mo is hindi ka talaga ikaw yung pumili tapos napilitan ka lang o na-influensyahan ka lang, kapag ganun, sana magustuhan mo yung inaaral mong kurso, di ba? Para naman maging successful ka. At yung pagtatrabaho mo, ika nga, sabi nila, hindi siya masyadong trabaho kapag gusto mo yung ginagawa mo. Okay, anyway, doon sa mga security SOC analyst na, o doon sa mga nag-aaral pa lang, and yun ang mga nilolook forward nilang maging trabaho in the future, siguro pwede natin i-discuss ng konti ano yung some ideas about it. Ang aking background sa pag-discuss nito is yung aking 15 plus years ng work experience. So alam ko yung gawain ng mga SOC analyst L1, L2, L3 o kaya team lead o kaya naman ibang tawag shift lead pati yung mga SOC manager. So yun yung iba-ibang roles sa Cybersecurity Security Operations Center or SOC. Ano ba yung mga miyanong SOC? Minsan, pag may-employ kasi isang company, malaki yung IT team nila, malaki yung IT budget, gusto nilang gumawa ng Security Operations Center. Kadalasan yung mga malalaking company sa merong SOC. Ngayon, meron din naman opportunity minsan hahawa ka ng trabaho sa tinatawag na MSSP. So, Managed Security Services Provider, MSSP. So, kadalasan ang pasok mo doon is bilang SOC analyst. Kung anong klaseng SOC analyst yun o iba ano mga kliyente nyo, depende na sa ano yun, sa services o products o minsan parehas na pinupush ng inyong MSSP na employer. Okay, sige. Feel free na magtanong kung merong nanonood o merong gusto mag-comment. Given lang kayo ng comments yan, tanong lang kayo. We can probably answer sa comments or make another video kung sakali talaga. Pero for now, i-dump ko lang lahat ito para mawala nga rin sa ano. In the future, baka rin magbago yung mga nandito. So at least, for December 2023, ito yung mga meron na ang kaalaman natin. L1 analyst, ito yung pagpasok mo. Minsan fresh grad ka. Maswerte ka kung natanggap ka sa MSSP, no? O kaya natanggap ka sa Security Operations Center Analyst. Kadalasan ang pasok mo dyan sa L1. So parang level 1. Right off the bat, ang diretsong sahod niyan, minsan, no? Minsan 30K, minsan naman 60K yung max. Yung mga bracket na yan, no? Kung papansinin natin, salary bracket kasi yan, hindi yan necessarily standard. Sometimes meron yung mas mababa yung sahod, sometimes naman mas mataas. Depende talaga sa company. Kung punta ka sa company na malaki yung malaki yung budget, worldwide company, international, there's a chance na yung sahod mo medyo competitive across. Tapos iba-iba na lang branches, di ba? Yung iba companies na pag manalaki, ayaw naman nilang masyadong dehado ka sa sahod, di ba? Kumpara sa ibang standards ng ibang bansa. Pero syempre, ano pa rin yan? Ina-align pa rin yan sa living expenses. Hindi sila pwedeng magpasahod ng napakalaki. Kunyari, yung rate ng US, yun na rin yung rate ng L1 SOC analyst sa Pilipinas. To be expected yan. And kasama lang talaga yun sa cost of living, quality of life, etc. So sige, pag L1 analyst sa aking experience, no, nagpasahod kami ng 30K to 60K. Kadalasan yan yung bracket. Pero to be honest, hindi naman yan sinasabi ng employer sa inyo. Ito nga, kanakwento lang natin based on experience para magkaroon din ng idea. So, hindi naman to confidential kasi ang sahod is eventually malalaman mo, no? So, magandang kaalaman nito siguro.
para malaman mo kung ano yung kahalagahan mo, kung so angaris ka na ngayon, o ano naman yung possible future mo, kung ano yung look forward mo to sa possible career. Okay. So, yan, 30K to 60K per month. Siyempre, Philippine pesos yan. Siyempre, may tax pa yan, no? So, mabuhay kayong mga nagbabayad ng tax. Okay. Ano ba expectation? So, huwag muna natin pag-aralan yung mga masyadong specific na skill set. Doon muna tayo sa mga basic. Ano ba yung expectation? Ano ba yung kikitain mo sa paano ka papasok kapag once o analyst ka? So, monthly shifting schedule. Expect mo yan. Expectation dyan is, ang shifting nyo, kunyari, morning shift. Kunyari, 8 hours a day ka, no? Pwede ka mangyaring 6 a.m. 6 a.m. plus 8. 8 plus 6, 14. So, 6 a.m. to 2 p.m. o kaya 6 a.m. to 3 p.m. Yun yung pasok mo. Kasi ang SOC, kadalasan yan 24/7 no? Kasi hindi naman tumitigil ng security pagkagabi na. So, karamihan sa mga companies na malalaki o karamihan sa mga managed security service provider, MSSP, na malalaki, meron silang maraming L1 analyst tapos shifting schedule yon. Kadalasan, 3 shift, isang morning, isang mid, saka isang night. So, kadalasan naman yon na 8 hours ng pasok. Sometimes, meron din ng ibang companies 12 oras. So, technically, ang shift na dalawa lang, 12 to 12, no? Kaso yung iba, ayaw nila ng ganon kasi pagod na yung SOC analyst. Baka naman pagdating na medyo lagpas 8 hours ng trabaho, inaantok na o medyo tatama rin na. O medyo yung attention to detail nawawala na. So, may iba para safe, you're gawin 3 shift. Tapos paikot-ikot yon. Kung SOC analyst L1 ka, ang expectation na isiset mo is lipat-lipat ka from time to time ng shift. Kadalasan monthly, ma-experience mo ano ba yung shift ng morning, gaano ba karaming trabaho, gaano karaming tickets, ma-experience mo yung mid, ma-experience mo yung night, no? So, ito muna tayo. Sahod, tapos shifting. Susunod, ano ba yung mga certification? Kapag L1 analyst ka talaga sa SOC, kadalasan hindi siya nag-hire ng new hire, ng new grad na talagang wala pa experience. Kadalasan yung mga new grad na na-hire dyan, yung mga medyo pa promising, kumbaga, o yung makikitaan ng employer na magaling matuto, mabilis matuto, magaling mag-isip, mabilis mag-isip. Okay. So, yung mga choice of words natin, no? Magaling matuto, saka mabilis matuto. Kasi, bilang L1 security analyst, madaming kang matututunan. So, dapat maramdaman ng employer yon na keen kang matuto and on your own, mag-absorb ka ng knowledge. So, Security Plus, parang ganyan. Yung CompTIA Security Plus. Yung certification na yan kasi parang magandang basic security intro. So, maaring ituro yan sa college o sa university nyo, which is maganda, no? Kung ganon. Kung hindi man, maganda yung aralin mo on your own. Kasi lahat ng basic ng cybersecurity matadaanan mo dyan. So, take note yung salitang basic, no? Kasi marami pa talaga. Pero entry level yan. At meron ka ng CompTIA Security Plus. Maganda ng exposure yun sa resume. At the same time, yung mga natutunan mo sa school at saka yung natutunan mo sa pag-practice ng Security Plus, lalo na kapag fully certified yan ng Security Plus, talagang magandang ticket yun para makapasok sa SOC, Security Operations Center. Okay. Yung isa pang certificate na pwede mo makuha, yung product specific. Halimbawa, during this pandemic, maraming mga security vendors nag-open up ng mga security training for free. Halimbawa, yung Fortinet, yung Juniper, yung Cisco. So, yung Google, lahat sila mayroong entry level and basic product certification. So, some of them specific sa product, some of them specific dun sa online service provider na. So, yung iba naman, industry standard. Ang hagandaan dito sa Security Plus, industry standard siya. So, lahat ng concept na matututunan mo rito na-apply sa mga product specific. Okay. So, ayun certification. So, kailangan ba college graduate or something? Well, totoo dito sa Pilipinas kasi,
maano rin yung impression natin pagdating sa pagiging college graduate or yung university graduate. In a way kasi pag college graduate ka, ibig sabihin meron kang disiplina. Alam niyo naman yun yung pag-aaral disiplina yan eh. So, meron kang disiplina, nag-aaral ka, na-achieve mo yung diploma mo, natapos mo yung kurso mo, with the expectation na pagpasok mo ngayon ni employer mo, hahanapin ngayon yung, sige, pag nag-employee kita, dapat makita ko yung disiplina mo. Na supposed to be, nagawa mo nung nag-aaral ka ng college, di ba? O nung nag-aaral ka ng university. So, makakatulong yun. Ngayon, kung wala ka talagang college background o university background, dito na ngayon pwede ka sanang kumuha ng Security Plus or makakuha ka ng other work o other experience related sa security para makapasok ka sa L1 analyst. Okay? So, hindi naman very specific na kailangan ng computer science or IP or anything IT related yung magiging yung college degree. No? Kasi security, hindi naman ano yan, specific eh. To be honest, maraming career shifter. Kunyari mga nursing, mga accounting, sila yung lumipat sa security, nag-umpisa sila syempre sa L1. Pero kasi nga, halimbawa yung isang taong marunong sa accounting, no? Nag-aral siya ng accounting ng college, pagpasok niya sa L1 security analyst, ang gusto lang na talaga security, may pagka-nerd lang siya. Pagpasok niya na security, it turns out ang galing pala niya kasi yung attention to detail niya and yung logic na ginagamit niya sa accounting, doon niya na-apply sa security. Hindi man siya IT graduate ng security. Ng IT course, o ng IT degree, naging mahusay naman siyang security analyst at nagkaroon pa siya ng specialization. So, yung specialization hindi mo natin discuss para nang hindi humaba. Okay, sige balik tayo dito. So, meron ka ng certification, meron kang college degree, university degree, alam mo na expectation, shifting schedule, alam mo na yung mga medyo industry level na sahuran, minsan 20K, 30K, 60K. Ayan yung bracket, no? Ano naman ang magiging buhay mo bilang L1 analyst? Kadalasan, ang umaga tanghali, gawin mo dyan nakaharap is yung mga ticket. So, meron kayong ticketing system. Yung mga security alerts na nagpa-pop up sa mga security monitoring tools ng ating mga kliyente, yung SIEM, o yung iba-iba pang tools na sa ticketing system yan. So bilang L1 analyst, ang primary na trabaho mo kadalasan is mag-attend sa mga ticket na yun. Pag may pumasok na ticket, i-assign sa'yo or automatic naka-assign sa'yo, or minsan naman ikaw ang pipili. Tapos, tatrabaho mo yung ticket. Siyempre, tuturuan naman kayo kung paano ipoprocess yung ticket na. Pero, kadalasan ticket-based yan. Ano yun? Ano ba yan? Ticket, kailangan ng ticket, no? Pero, hindi rin naman ganon. Meron din tinatawag na SLA. So, ito yung Service Level Agreement. So, siyempre, quality dapat yung responses mo sa ticket. Kaya magiging quality yung response mo. Kasi quality yung analysis mo ng security incident, no? So, yung SLA naman yung way of measurement ng iyong kusay sa pagiging L1 analyst. Kasi, yung SLA nagsasabi kung gaano mo katagal trabaho yung ticket. Tapos, at the same time, dapat hindi ka nag-miss ng SLA. Yung tipong hindi natetenga yung ticket na napakatagal tapos hindi mo na-replyan o hindi mo nabibigyan ng response. Okay, kaya yun yung tinatawag na SLA. In a way, susukatin kayo sa SLA. Sa SLA response sa ticket. Siyempre, pangalawang component na ngayon. Kasi kung hindi mo nagawa yung unang component, yung quality input sa mga ticket, chances are babalik yung ticket sa inyo. At sasabihin ng customer, mali yung analysis, kulang yung analysis, or walang analysis. Diba? So, pagkatuktong yan, yung quality ng gawa mo, at the same time, yung pag-input mo doon sa logging system o sa ticketing system ng gawa mo as an L1 analyst. Ngayon, yung mga ticketing system, over time, pwede yung gawin ng report ng mga managers yun, no? So, makikita sinong L1 analyst yung pinakamaraming ticket na nasolve this month. Quality ba yung mga responses niya? So, pwedeng buksan pa isa-isa yung ticket. Itignan ko ano yung quality ng mga analysis na nilalagay mo doon. Diba? Kasi, baka naman ikaw yung pinakamaraming ticket tapos yung quality pala ng ticket mo copy-paste lang yung nilalagay mo analysis. Minsan mali pa. Diba? O kaya, pinakamalala dyan, dami mong ticket, tapos maraming pang reklamo yung customer.
Sasabihin, yung analysis mo kulang o yung analysis mo is false positive, yung sinasabi mo, ganyan. So, yun ang buhay mo bilang L1 analyst, ticket sa SLA. Bilang L1 analyst, hindi ka magre-report direkta sa kliyente. Most of the time, no? So, hindi ikaw yung papagalitan, sa totoo lang. Kung ikaw yung medyo mali-mali mag-ticket, hindi naman ikaw yung haharap sa kliyente para papaliwanag. Meron kang manager o meron kang team lead na sila ang bahala doon. Siyempre, ang goal mo talaga is mag-focus sa ticketing para ma-meet yung SLA at saka yung quality ng analysis na ginagawa mo. So, kaya nasabing hindi ka nagre-report and hindi ka maharap sa kliyente. Okay? Susunod dito, alerting, ticketing, and pagsunod sa playbook. So, yung playbook na yun yung cybersecurity incident response nyo. Playbook. So, halimbawa, meron kayong playbook. Paano ba solusyonan ng ransomware? Meron kayong playbook. Paano ba solusyonan ang email phishing? No? So, bilang L1 analyst, marami kang matututunan sa iba-ibang playbook. At the same time, marami kang opportunity para magbigay ng input sa mga playbook. Okay? Sometimes, kapag kunyari, no? Well, depende yan talaga sa organization yun, no? Talaga may one time, kailangan namin para magpabigay ng konting bonus effort sa mga L1 analysts. We give them the freedom na kung gusto mo, usap kayo, in pairs kayo, pili kayo ng playbook, i-modify nyo siya, bigyan nyo siya ng suggestion ng revision. So, open nyo yung ganitong playbook, pili kayo alin yung gusto nyo gawin, tapos mag-create kayo ng modification, tapos i-review natin together, i-review natin with the team yung suggested modification nyo. So, in a way, yung L1 analyst, hindi lang siya ticket ng ticket. Nakakatulong siya mag-enhance ng playbook, nasusundin ng buong SOC team. At the same time, mapapractice din yung other skills niya ng documentation, ng presentation, diba? Okay. L1 analyst, kung meron nga L1, merong L2. So, anong gagawin mo bilang L1 kapag kaharap mo yung L2? Kadalasan, pag may mga tickets na nag-alert sa atin, tapos na-follow mo na yung playbook, tapos according sa playbook, mas malalang security incident ito, pwede mo i-escalate sa L2. O kaya naman, kung hindi mo talaga siya maintindihan, kailangan mo ng assistance, o kailangan nyo ng assistance bilang pinagtulungan nyo ng dalawang L1 na analyst kayo, escalate siya sa L2. So yung L2, siya na yung bahalang mag-continue ng investigation, o pwedeng siya naman yung bahalang mag-ask ng mas maraming details do sa kliyente. Diba? Ngayon bilang L1 analyst, hindi ka naman pinipigilan na mag-contact din sa customer, maghingi ng details, etc. Pero kadalasan, kung ano yung hihingin mong details o ano yung mga bagay na additional information, nakasuggest din yun sa playbook. So, anything na magagawin ng isang L1 analyst, malaking tulong yung playbook o yung procedure. Okay? So, some of you, ayaw na siguro yung mga batikan na dito, yung salitang playbook kinagamit natin very loosely sa discussion na to. Merong procedure, merong playbook. So, yan, small details na lang for those na baguhan pa. Sige, tignan mo na lang sa salitang playbook. Okay. Okay. Bilang L1 analyst, tandaan natin yung salary range natin, no? From basic hanggang almost doble, no? Depende yan sa company. Pero kasi malaki yung malaki yung agwat na yan, di ba? Ibig sabihin malaki yung points of improvement na pwede mo ma-achieve bilang L1 analyst, di ba? So, bilang L1 analyst, pagkuhan sa cybersecurity, i-absorb mo lang, i-absorb lahat ng kaalaman, di ba? Kaya nga absorb like a sponge, kasi napatungan natin yan, absorb like a sponge kasi lahat ng mga matutunan mong technique o yung mga matutunan mong paraan ng pag-iisip ng other fellow L1 analyst mo o yung pag-iisip o yung analysis technique o yung deduction methods na L2. Try mong i-absorb yun. I-lista mo yun, i-take note mo yun para the future sa bawat security incident na lalabas na ma-alert sa'yo, mas mabilis mo na siya ma-analyze, mas may confidence ka na tama. Diba? Kasi yung talaga yung stepping stone mo bilang L1 security analyst
is follow yung mga security tickets, i-observe yung SLA, tapos kung kailangan i-escalate sa L2, sundin yung playbook. Diba? So, maraming opportunity yan. Wala naman yata nagpapasahod na lang ng saktong 20. Siguro parang pinakamalala na dyan is siguro 22 o 25 o kung magkano yung minimum wage, no? Pero kadalasan naman, hopefully, ganyan ang mga sahod nyo, 30 to 60 bila L1 analyst. No? Kung hindi man, edi tuloy lang sa pagtatrabaho, tuloy lang sa pag-aaral. Sakali, kung gusto nyo pa rin mag-apply sa iba, or kung yung skills natin continuously nag-i-improve at na-recognize yun ng company, then you can be promoted to L2. O kaya naman, kung maganda yung experience mo na as an L1, pag nag-apply ka sa next employer mo, pwede ka na mag-apply as an L2 or minsan tinatawag na senior security analyst.